Magandang umaga mula sa Jeffersonville, Indiana, ang bayan ng propeta. Minamahal na hukbong na walang talo ng Diyos, tayo ang pinili ng Ama at binigyan ng tunay na paghahayag ng kanyang sarili, ang kanyang nag-iisang tunay na iglesia, ang mga hinirang niya para gawin ang mas dakilang gawa niya, sapagkat sa pamagitan ng kanyang espiritu, malalaman natin at mapaglaban ang espiritu ng Antikristo ni Satanas. Siya ay walang kapangyarihan sa harap natin dahil tayo ay kanyang hukbong na walang talo. Pinamumuhian ni Satanas ang lahat ng paghahayag, pero mahal namin ito sapagkat tayo ay mga maibigin sa inihayag na salita ng Diyos, sa kanyang tunay na paghahayag sa ating buhay. Ang mga pintuan ng impyerno ay hindi maaaring manaig laban sa atin. Nananaig tayo sa kalaban. Ang bawat demonyo ay nasa ilalim ng ating mga paa. Tayo ay isa sa Kanya at makapagsalita ng salita sapagkat tayo ay Kanyang salita. Inilagay ng Panginoon sa aking puso na pag-aralan natin at pakinggan ang 7 kapanahunan ng Iglesia. Ito ay magiging pulang sulat sa linggo para sa bawat isa sa atin. Ihayag niya sa atin ang kanyang salita na hindi kailanman bago sa pamagitan ng kanyang mangibabaw na kapangyarihan. Ngayon na ang oras, ngayon na ang panahon. Bubuhayin niya tayo, hikayatin tayo sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng pagpapasigla sa pamagitan ng pahayag. At ito ay nagliliyab sa ating mga kaluluwa. Ang pahayag ni Jesus Kristo ay isang makahulang aklat na mauunawaan lamang ng isang partikular na uri ng mga tao na may makahulang pananaw. Tayo ang kanyang nobya. Nangailangan ito ng tunay na pahayag na malaman na binabasa at maririnig mo ang tinig ng Diyos na nagmumula sa kanyang piniling anghel na mensahero na nagbibigay sa atin ng supernatural na pagtuturo. Ito ay ang pahayag ni Jesus Kristo na ibinigay kay Juan para sa mga Kristiyano sa lahat ng kapanahunan. Ito ang tanging aklat sa buong Biblia na isinulat mismo ni Jesus sa pamagitan ng personal na pagpapakita sa isang eskriba. Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2, ang pahayag ni Jesus Kristo na ibinigay sa Kanya ng Diyos upang maipakita sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na dapat mangyari sa lalong madaling panahon. At siya ay nagsugo at ipinaalam ito sa pamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang lingkod na si Juan, na siyang nagsugo at ipaalam ito sa pamagitan ng kanyang anghel sa kanyang lingkod na si Juan, na siyang nagpatutuo ng salita ng Diyos at ng patutuo ni Jesus Kristo at ang lahat ng mga bagay na nakita niya. Ang aklat ng pahayag ay ang mismong mga kaisipan ng Diyos na isinulat mismo ng Diyos, ngunit ipinadala niya at ipinahiwatig ito sa kanyang lingkod na si Juan sa pamagitan ng kanyang anghel. Hindi alam ni Juan ang kahulugan nito. Isinulat lang niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit ngayon, ipinadala ng Diyos ang kanyang makapangyarihan anghel sa lupa upang ihayag ang dakilang pahayag nito sa kanyang nobya, upang mabasa at marinig natin ang nangyari sa lahat ng kapanahunan ng Iglesia. Makikita natin ang kanyang munting kawan na nanatiling tapat at tapat sa salita sa bawat kapanahunan. Ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang anghel at sinabi na sa mga huling araw ito, kapag ang tinig ng kanyang ikapitong kapanahunan ng Iglesia ay nagsimulang tumunog, kanyang ihayag ang mga hiwaga ng Diyos na inihayag kay Pablo. Ang mga tumatanggap ng propitang iyon sa sarili niyang pangalan ay tatanggap ng mabuting epekto ng ministeryo ng propitang iyon. Kaluwalhatian, tayo ay nobya ng Diyos sa pagpindot sa plea na tumatanggap sa propitang iyon sa kanyang sariling pangalan at tumatanggap ng mabuting epekto. Naniniwala kami na ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita at nangunguna sa kanyang nobya. O Iglesia, kung ano ang aming babasahin at maririnig sa mga darating na linggo, sa Kanya
tayo ay kanyang tinutulad sa purong ginto. Kung ano siya, tayo ang kanyang tunay na puno. Nagtagumpay tayo. Tayo ay ginawang perpekto, itinatag, pinalakas, pinili ng kanyang elektibong pag-ibig. Walang dapat ikatakot. Tayo ang grupo na nakarinig sa mensahero at sa kanyang mensahe at kinuha ito at isinabuhay ito. Bawat linggo ay sasabihin natin, hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin at siya ay nagsasalita at naghahayag ng kanyang salita sa atin sa daan? Kung nais mong madama ang pagpapahid ng kanyang banal na espiritu, tumanggap ng higit pang pahayag ng salita ng Diyos at nais na maupo sa harapan ng anak at mahinog at tumanggap ng rapturing sa pananampalataya. Sumama ka sa amin sa linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang sinisimulan natin ang ating mahusay na pag-aaral sa Ang Kapanahunan ukol kay Jesus Kristo, 60-1204M. Brother Joseph Branham. Nais kong hikayatin ka na pakinggan o basahin bawat linggo mula sa Aklat sa Kapanahunan ng Iglesia, ang kabanata na naririnig natin tuwing linggo. Ito ang nagtatapos sa liham mula sa Branham Tabernacle. www.branhamtabernacle.org at sa buong pakikipagtulungan sa mga wikang banyaga. www.sbfellowship.info. Mag-order ng sarili mong kopya ng exposition ng 7 Church Age Book mula sa iyong pinakamalapit na Voice of God Recording Office sa https://branham.org/international. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.